Sa dinami-rami ng market sa Thailand, isa lang talaga ang palaging nasa bucket list ng lahat, ang Dam Nguyen Saduak Floating Market. Is it a tourist trap or a culture treasure? Today, sasamahan ko kayong mag-navigate sa makulay at medyo maingay na mundong ito. So, kapit lang sa bangka because we're driving straight into the heart of Ratchaburi. Para ma-experience nyo talaga ang buong canal system, you'll need a long tail boat. Usually, it costs around 1,000 Thai baht per person for a solid of 2-hour tour. Medyo pricey? Maybe, pero wait until you see the route. To get the best experience, kailangang maaga ka. We're talking 7 or 8 a.m. early. Bakit? Kasi kapag lumampas na ng alas 10, the traffic jam here is real. Pero hindi sasakyan, kundi bangka. Ang market na ito has been around since the 1860s. It was originally built to connect rivers for transport and trade. Today, it's a vibrant labyrinth of food, souvenirs, and smiling vendors na sanay na sa camera. Pero sino nga ba ang mga bida rito? If you look closely, karamihan sa mga vendors dito ay mga kababaihan, the famous female traders of Ratchaburi. They sell here because it's their way of life. Before the big roads and malls were built, ito ang sentro ng buhay nila. Today, they continue the tradition para ipakita sa mundo ang ganda ng kulturang Thai. Kahit busy at mainit, mapapansin nyo na palagi silang nakangiti. The true Thai hospitality in action. Let's be real for a second. Since sikat na sikat ito, expect higher prices. My advice, haggle gently. Huwag mahiyang makipagtawaran, especially sa souvenirs like elephant pants or wooden carvings. Start at 50% off and work your way up. Pero pagdating sa pagkain, usually fixed price na yan, and honestly, worth ang every baht ninyo. Ang pangalang Dam Nguyen Saduak ay literal na nangangahulugang convenient passage o madaling paglalakbay. Ipinagawa ito ng hari para pagdugtungin ang Maeklong River at Thachin River. Layunin nitong mapabilis ang transportasyon at kalakalan sa pagitan ng mga probinsya sa Thailand. Dati, ito ang nagsisilbing highway ng mga taga rito. Noong wala pang mga kalsada, dito sa kanal na ito dumadaan ang lahat. Mula sa pagdadala ng mga ani gaya ng nyog at matatamis na prutas hanggang sa pagbisita sa mga kamag-anak. Ang floating market concept naman ay nagsimula dahil sa mga magsasaka sa paligid. Ang mga taniman ng prutas dito ay napaka-fertile dahil sa taba ng lupa sa tabi ng ilog. Since lahat sila may bangka, natural lang na mag-abot-abot sila ng paninda habang nasa tubig. Dito nabuo yung tinatawag nating barter system bago pa nauso ang pera sa market na ito. Eventually, noong 1970s, naging sikat ito sa mga foreign filmmakers at tourists. Kaya unti-unting nag-transition ang market mula sa local trade patungo sa iconic landmark na nakikita natin ngayon. So every time na sumasakay tayo sa bangka rito, we are literally floating on over 150 years of history. Hindi lang basta hinukay ang lupang ito. Noong 1866, si King Rama IV mismo ang nag-utos na simulan ang project na to. It took 2 years bago natapos ang 32-kilometer long canal na nagkokonekta sa dalawang malalaking ilog ng Thailand. Wait! It gets better! Once lumabas na kayo sa main market area at pumasok sa long straight stretch ng ilog, get ready! Dito na ilalabas ni Kuya Driver yung fast and furious skills niya. Dama mo yung hangin, yung tilamsik ng tubig at yung bilis ng makina from a
slow crawl sa market, biglang naging adrenaline rush. Sobrang sarap sa pakiramdam habang dumadaan kayo sa mga local houses and coconut plantations along the river. This part alone is worth the 1,000 Thai baht. Feeling mo nasa action movie ka na Thai style. Grabe, what an experience! Mula sa malalim na kasaysayan ni King Rama IV hanggang sa adrenaline rush kasama ang ating super professional driver, the Muen Sadwak is definitely more than just a market. Para itong time machine na hinaluan ng action movie.